weirdest na gig na napag-anuhan niyo? Na, putya, ba't tayo nandito? Parang, ba't tayo nasa Zumba? Nangyari na sa amin yan, nag-Zumba bigla. Nag-Zumba? Oh, talaga? Ano tinutugtog natin? Lihim. Nag-Zumba sa lihim. Sabi niya, Makumaki, this is our song. Ayun lahat. Nagubad ng pinaka-leggings. Sa government agency yun eh. Parang anniversary ng government agency. Eh syempre may mga DI din. Dahil may mga after namin, mga parang sayawan. So ano nagtayuan yung mga DI? Maraming matrona. DepEd? Joke lang. Hoy, sinaulo ka! The Pod Network Entertainment. Wala pa rin, putang ina talaga. Binigyan na ka ng chance. Yun. Yan! Ano na yan? Totoo na yan? Totoo na yan. Magtiwala ka kay Idol. Totoo na? Totoo ba ito? Okay, game na daw. Oh, ayos na. May bisita. Oo nga, bayos tayo guys. First impressions last. Grabe, hindi ako sanay. Parang walang tao sa audience. Konti palakpak naman dyan, Punong-puno po ngayon ang The Cool Pals Bar at The Cellar sa Century Park Hotel Manila dahil meron tayong bisita. Naku, mukhang mabubuhay ang paborito nating DJ. Welcome to The Cool Pals! Episode 874. Exclusive. On Spotify and YouTube. Narito na naman tayo sa isa namang musical episode. Parang Dracula lang. Ng gabi, ng lagi. Ito po si DJ Midnight. DJ Midnight. DJ Midnight. Dapat yung pangalan ni Nonong. DJ Midnight. Uy! Partner DJ Midnight. Kamusta ka naman dyan? Yes, kumusta? Ano Midnight yan? Ang ating Papa Jan! Talaga namang mapapa-reminisce ka dahil sa mga taon na ito ay mga college student no? Wow! College kayo niya. College student pa lamang kami. Trabaho na ako nito. At talagang nag-full circle ngayon dahil kasama natin walang iba kundi ang Orange and Lemons! Spending my days with you is like living in a world of fancy. With all the beautiful people I know, making love in a world of vivid colors. How often have I been there? Well, it really doesn't matter as long as we're together. Journey to seek and see the colors of our fantasies come to life with a stroke of your soothing hands. All the questions of life I will come to understand. Seasons come and seasons go. Stars will shine and lose their glow. But every time I try to look back, I know that spending my days with you is like living in
been there? Well, it really doesn't matter as long as we're together. You and me in love with each other. There will be no problems that will bother. Just the two of us painting a world of our own. Oh, everything is perfect, just like a splendid love song. Seasons come and seasons go. Stars will shine and lose their glow. But every time I try to look back, I know seasons come and seasons go. Stars will shine and lose their glow. But every time I try to look back, I know that spending my days with you is like living in a world of fancy, with all the beautiful people I know, making love in a world of vivid colors. How often have I been there? Well, it really doesn't matter as long as we're together. And that is just like a splendid love song by Orange and Lemons. And that song is brought to you by Surf Ultra Liquid Detergent. Labadami, Well, by the way, abang Wala tayo sponsor. hinintay natin. Bulaluhan. Bulaluhan. Bulaluhan Shoutout daw. nga pala sa food sponsor natin for today, pare. RJ's Bulaluhan, Labalinis, Labadami, Hindi, Labang... bulaluhan sa first. Pagaluhin. Putang ina naman. Bulaluhan. Matibay na sponsor natin yan. Putang ina nga. Grab na And grab. then, Wow, ulitin bibig natin. mo sa sarap. And this song is brought to you by Bulaluhan sa Furs, Labalinis, Labadami, Labangos, Kintab to the max. ACS. Kasama natin ngayon dito si Clem and Ace. Hello po sa inyo mga sirs. Hello. Salamat. Maraming salamat Oo sa nga, pagdalo. sabi mo, full circle, di ba? Yes. Sa akin din, nag-full circle kasi nga, nung nag-PBB ako, sila ang pampagising namin sa loob. Sige nga, sumayaw ka. Akala ko si Jinri. Ha? Akala ko si Jinri yung pampagising mo sa... Muman, mag-aaway pa kami. Mag-aaway pa. Masulsul din kayo! De, pero nakakatuwa na marinig sila ng live, di ba? Oo naman. Pumasok ka talaga ng BBB? Opo, lumabas. Accidentally. Kasi nandun si Jinri. Anong season yan? Ano po? Season 7 po kami. Lumabas din po ako agad nung pagbigay ko ng parcel. Nagbibigay ako. Tangin naman siya, happy rider ka. Season 7 kami. Sa ano sila, Celebrity Edition. Doon sila sa... Dalawang beses pumasok si Nonong, di ba? Dalawang beses ka, di Oo, ba? nag-Vietnam pa kami, tapos pinatugtog yun.
Inay, Hindi, pero ang kick-off namin sa Vietnam talaga. Oo. So, saka na... Naka-blindfold sila sa airport. Oo. Ewan ko kung pwede sabihin nyo, pero naka-blindfold kami. Okay na, wala ka na naman sa ABS eh. Ayun, Sir Clement, Ano pa? Sir Ace, kamusta naman ang Orange and Lemons ngayon? Buhay pa rin. Awa ng Diyos. Okay naman, okay naman. Eto ba, Salamat sa mga taga-support. ano po bang tawag nyo sa mga, sa fans nyo? Mga kaasim, no? Alam mo, matagal namin iniisip yan. Wala kaming maisip na Kaasim na lang. maayos eh. parang Kasi parang nababadoyan kami pag may May tawag. sa fans. Eh. Alam mo yan. Opo, wala po kaming tawag din sa... Sige, wala na tayo, di ba? Sa Cool Pals ba? Sa Cool Pals, meron? Anong tawag sa mga Baduy pala eh. subscriber niyo? Cool Pals din. Cool Pals Kung na- ang host ay Cool Pals, ang fans Cool Pals din. Ah, So okay. pare-parehas tayo dito. Or friendship. Na alam naman natin na hindi to. Okay yun, di Baduy. Lemonades, mga lemonades. Talaga, Ayaw tama nga na. nila! Kayo, paano ba kayo na buo ang Orange and Lemons? Sa palengke daw. Sa palengke. Hindi naman literal. Yung Orange and Lemons kasi maraming iterations yan eh. Marami kaming pinagdaan ng banda. Pero kami talaga ni Mako yung nagsimula ng pagbabanda since high school. Magkaklase kami. And then, nung na-discover ko yung songwriting nung high school, tinuloy namin college, nagbanda kami. Nung high school, Beatles cover band. Kami yung Beatles ng Mariano Ponce High School. Sa Mariano Baliwag. Ponce High School. Baliwag, Bulacan. Ayun. So, tinuloy namin. Nakakapagsulat na ako nung high school. Tinuloy namin ng college. Nag-iba yung pangalan. Naging The Cranes. Oo. Tapos, bago maging Orange Lemons, naging Mushroom pa. Mushroom and? Mushroom lang. Mushroom lang, okay. Kung nasabayan ng kahit ano yun, okay na yun as is eh. Mushroom and marijuana. Hindi, okay na nga yun. Ano yan? M&M. M&M. So, tapos nung after college, graduate kami, siguro 98. Oo. Nagulo na naman yung lineup. Nung 1999, ayun, yun na yung Orange and Lemons. Yung sa pagsimula ng banda sa Bulacan, kamusta yung scene that time? Paano kayo? Beatles. Saan ang mga gigs? Kasi kung kayo Manila, di ba, meron yung Merix, ganyan, o kung ano man, sa Giho. Sa Bulacan, kung gusto mong ma-recognize sa band, saan yung mga areas na kailangan makatugtugan? Meron sa school lang eh. Wala kasi. Ang walang- eksena sa Bulacan, yung Celebrity 2000, Petals. Celebrity 2000. Biros yun. Alam mo ha? Sa Biros sa TikTok. Kaya pala nasulat yung kantang umuwi ka na, baby. Iba eksena dun eh. Sino mga taga Bukawi dyan? Gusto ko malaman kung sino yung nagsabi nung umuwi ka na, baby, yung misis ba o yung ka-table? Pucha, kaya pala nga ba ang pila ng Bukawi exit? Kala ko paputok ibang klaseng putukan pala dyan. So, kailangan namin talagang lumuwas ng Maynila para magkaroon ng gig. Pero nung bata pa kami, high school, sa school lang. And then college, nag-bar na kami. Oo. Anong pangalan niyo sa beer house? Hindi lang sila Biros. Si Orange, tsaka si Lemon. Nagbabago pa yun. Minsan siya naman si Orange. Ladies drink. Kaya mabait kami, di kami nag-beer house. Yung totoo. Kami din naman. Gay bar. Joke lang. Ako si Orange. Ikaw na. Mga talent manager pala. Eh di sana may banana. Ano pala yun? Ano? Orange and lemons plus banana. Oh, yan, banana. Napaka-healthy drink yan. Nung nakakatugtog na kayo, sir, parang sino yung nakadiscover sa inyo? Nung parang unang nagbigay, Orange. sino yung parang unang nagbigay ng chance sa inyo na kumbaga magkaroon ng malaking stage? Naalala ko na, sa Plaridel, Bulacan, may disco. Ano ba? May bar na... Suburbs. Suburbs, oo. Parang
Disco siya, pero disco, rave, ganun. nag-ano rin siya ng banda. Mga So, 90s. yung parang first gig nyo that time. Tapos, Naging regular kami doon. nagpunta rin Erasers din ng time na yun. Talaga? Yung mga malalaking banda. Teeth, Parokya ni Edgar. May naka-discover sa aming manager. Tago na lang natin sa Pangalan. Bong Baluyot. Bongbong Marcos. Ano? Ha? BBM! Na naghahanap ng mushroom nung time. Sabi niya, may mushroom pala BBM. dito sa Bulacan. BBM naman talaga siya. Bong Baluyot manager. Sabi sa inyo, may bago na tayo Bong Baluyot manager. Wala na si Billy Boy Magnaye. Hindi ba yung mag-diet? Si Bong Baluyot manager. Kasama kayo sa lineup at that time, yung sa mga banda? Plaridel, Bulacan. Plaridel? Usually, Yung bar- hindi, wala pa rin ako sa kanila nun eh. Usually, nag-front sa mga Manila bands. Ayun, sa Bukawi din, meron. Nag-iisa lang siya sa paligid ng mga girly bars. May isang home rock ang tawag doon eh. Home rock, mga pwede kang tumugtog kahit anong genre, mga original. So ayun, Bukawi, Plaridel, and then nung na-discover kami yung BBM, Bong Baluyot, dinadala na kami sa Manila. First gig sa Manila, sa production po ba, like yung showcase ng mga banda, yung unang gig? Hindi ko na maalala eh. Oo. Pero nag-try kami sa Club Dread, yung sa May Cubao. Eastwood? Cubao. Sa Oo. EDSA. Tapos hindi ko na rin maalala. Pero naging regular kami sa Makati. Guaylos Bar. Alam niyo ba yan? Ayo, Guaylos Palangka. Bar. Regular. Palangka. Sa Naging Makati bahay Up ba yun? Palangka. Si Palangka. Iba yung alam ko. Iba yung pinunta mo. Ayun, ang tugtugan namin noon, New Wave, Beatles, mga 2 sets, 3 sets kami doon. Every Wednesday. Doon kami nag-start. Doon kami na-discover. Then nakapag-record kami ng Anong worst gig nyo, sir? Worst gig? worst. Binabato. Ng Orange and Lemon. Sana orange. Pero Anong binabato? Mineral water. Mineral water. Naalala ba niyo natin kung saan saan? to? Sige. Pwede. Hindi, wala na naman nun. Pulp Summer Slam. Kaya after nun, nauso na yung parang may net sa harapan. Hindi ka na sila. Kaya kami Yun ang tunay na kaasim. Puta na, Pearl Summer. Akala ko, kaya simula nun, nilalagay na sa plastic yung tubig. Tatagal yung takip. Kasama rin yun. Bakit kayo binabato nun? O lahat ng banda, ganun. Hindi naman kasi kami talagang Pangslaman. sobrang rock, di ba? Ang kasabay namin nun, puro may ingay. Sino kaya nag-organize nun? Naisip nila, maganda rito, medyo mabagal na kanta dito siguro. Ano ba ang pangalan? Silaman? Hindi kayo nun, parang, nung binigay sa inyo yung gig na yon, hindi kayo parang, Nag-hesitate? teka, hindi naman para sa atin yan. Paano nga ba? Nataon lang na sabay kami sa ibang artist na maingay. Pero meron din namang ibang hindi maingay. So halo naman siya ng time na yun. Anong taon yun? 2006. 6 siguro. 6 siguro or hindi, 5 or 6. Mainstream na kayo nito? Hindi, 2004 or 2005. First album pa lang kami. First album pa lang. Na-nominate na kami ng Best New Artist nun sa NU Rock Awards. Parang, sino ba nagpaumpisa nung batuhan? Si Francine Diaz. Wala pa siya nun. Galing ng segue. Wala pa siya nun. Bata pa lang, Wala pa, di pa, kahit si Millian, di pa siya si Millian. May segment, Pinag-iisipan pala siya ng parents niya nun 2005 yung parents si Francine ang namato. Full circle. Ay, anak namin. Ba, ganun. May segment po kasi kami dito na kung may atraso ba sa inyo si Francine Diaz. Diaz ba ang last name niya? Francine Diaz. Wala. Okay na kami. Kilala mo kasi si Francine Prieto. Yun. Never nagkaroon ng atraso yun. Sinong crush nyong nasa FHM? Ila ba? Ang layo nung Galing sa batuhan to Kung FHM nung bata, ayan, andyan yung si Diana Subiri. Kung yan. Sumayaw din kayo no? Mga pautok! Kaanong payat pa si Aramina. Yun.
Yan yung first time na walang nagalit na traffic sa EDSA, no, si Diana Subiri, di ba? Ba't traffic, puta? Si Diana Subiri, okay yan. Pero di ba, ang daya, di ba, yung generation ngayon, kasi nung time natin, wala tayong access sa pornographic materials masyado. Diba? Oo. Unless ma-discover mo yung under nung Salem bed ng tatay mo, may mga tik-tik or Playboy, di ba? Swerte yung mga bata ngayon, tangin ninyo. Ano ba kayo? Sila pa yung pinakamarami reklamo sa buhay. Nakakaya mag-Xerox ng Playboy, putang ina. Tangin na hindi, yung magrenta ng Manghihiram, porn. Tatapat ka sa harap ng tao. Bakit sabihin na gusto mong manood ng porn? Mababaw lang kaligayahan ng araw. Serex lang. Di ba? Pwede na. Mas tinitigasan kayo sa kwento? Kwento lang. Yung tanong mo parang hawak mo na yung titi mo. Magkwento ka ba? Magkwento pa kayo. Yun lang naman talaga yung meron nung araw. Either Serex or Remate, puta na. Basa pa lang, tinitigasan na. No? Yan! Abante pa lang, binabasa. Abante, Gawa na yung agad yung titi mo, uy. Remate, ano pa ba? Remate, Bandera. Toro. Daming tabloids nun, no? Ikaw, Ace, sino mo, crush mo sa FHM? Dito talaga yun. Pero hindi naman kasi hindi naman talaga siya sexy. Isabihin, hindi siya nagpa-sexy. Si Angel Locsin. Siya yung, na-meet din namin siya ng personal nung Palaging nasa top 10 ano yun. nasa Channel 7 kami. Quality. Ibaba mo yan! Ibaba mo yan! Manyak ka! Alam ka naman quantity. Well, Sa dami ng magazine. Ang hirap, saluhin. Ang hirap saluhin. Sige, tuloy nyo yung conversation. Balik sa research. ikaw nga, sa FHM mo, sino? Para maiba naman. Ako? Hindi ako na babasin yan. Hindi ako na. Pakilabas Papabak niya ko pa yung ako. FHM to na Maria Osawa. Ha? Doon sa may Meron ako nun dahil nandun ako sa FHM. Nagpakita ka ng dede. Oo. Pero, Anong pinagkakasundo-sunduan yung mga banda? May certain hobby ba kayong magkakabanda? Magkakabanda? Oo. Bike the bike. Saka ano ba? Pajak? Sila Yossi. Bike tsaka Yossi. Ay, may gumagawa talaga nun. yun. May gumagawa nun. Bigay mo kay GB. Wag, nagigigil si GB. Diyan Nagigigil. ako. Stop it, GB. Hindi, dahil nandiyan Prinang ka, tapos pag ganun, Bible. In the Biningi. Parang May di na picture, may mabuksan picture yan. yung stand-up dyan. Dikit na yung page. Hindi, may tamot na kasi yung part kung saan nandun si GB. Bakit naka-plastic pa yan? Kasi collector's item na yan eh. Okay. Para madaling punasan po. Hindi nyo ba ginagawa sa FHM yan? Pakover ka mo ng plastic, madaling punasan, no? Di nagdidikit. Huwag mo nabasahin. May episode tayo ngayon. Binayaran magbayad ka para sige. At ba tayo napunta sa FHM? Speaking of Francine Diaz pala. Ano ba nangyari nun? Anong kwento behind that na hindi alam nung mga nakakita nung sa video? Tutugtog na talaga kami nun. Seconds away from playing our first song. Ang nangyari, Sorry, for context, nasa stage na kayo. sa stage na kami. Kami talaga yung next. And siguro, ang nangyari, mag-hello lang daw si Francine. So okay lang. Kaya lang bigla siyang, music please. So, Hello! pero ang nangyari, hindi kasalanan ng bata. Oo.
kumbaga, syempre may nagpo-push sa kanya. Baka yung handler or I don't know. So hindi Francine, nagkaroon ng eto na, nagsa-sound check lang naman sila. Umakyat ka hindi na. nagkaroon ng coordination. Kung sinabihan kami na ganun, kasi alam namin tatlong song yung kakantahin niya. Alam nga namang background kami doon, di ba? So, pero okay na kami. Nagkaayos na kami. The next day, tinawagan ko agad. Inayos ko agad. Di ba nagsalita ka nun sa public? Nagkaroon ka ba naka-receive ka ng backlash dun sa mga fans niya? Oo, dami. May death threat pa nga eh. Ha? Grabe. Dini-death threat ka ng mga baby bra warriors? Nakakatakot yun! Wala akong pinatulan ha. Tahimik lang ako noon. Natural, baby bra yun. Bata pa yun, pre. Tama. Yun yung pinakamalala. Yun na yung pinakamalala, may death threat. Naalala nyo pa kung anong sinabi doon sa death threat? Buka na sa mama ko. Pagpunta mo dito sa ganitong lugar, babariling kita. Ganun. Bata. Wala kang respeto. Ganun. Dami no, Instagram, personal page sa Facebook. Ano yung lalaki? Lalaki yun? Normally, yung mga nagaganon, nakalock yung account or, hindi mo matitrace kung wala siyang history. No? Gumawa pa ng account para mag-death threat lang. Yun ang hirap dito sa Pilipinas. Nakarelate. Kaya ang hirap dito, wala nang kritiko eh. Parang, ang hirap maging kritiko, lalo na sa music. Kasi kukuyugin ka talaga ng fans eh. Anong bukod doon, parang yun ang recent controversy sa inyo, di ba? Yun lang, wala na. Wala. Ipapasok to. Sinong gusto magsabi? Wala na. Nagtasakit na ng mukha yun. Ayaw na magsalita. Hindi, Pero kasi nangyayari talaga yung, katulad yung kay Francine, nangyayari talaga siya. Sabi sa akin ng mga ibang colleagues o mga banda rin, ako lang daw yung may lakas ng loob na gawin yun, mag-call out. So madalas siya mangyari. Katulad niya, nangyari din sa last gig namin sa Silliman University. Sino naman to? Hindi Ito ko na ba nasasabihin kung anong banda. Pero, ang set niya, 35 minutes lang. Umabot siya ng 1 oras, mahigit. Oo. So, Dahil ba dalawang artist ang hindi nakatugtog. Ilan ang lineup? Hindi siya sumingit. Pero, Hinabaan niya. hinabaan nila yung set. Overtime. Ano to? Solo artist or banda? Banda. Marami sila sa banda. Marami. Hindi Ben and Ben. Hindi ba yun? Hindi, kasi Pakiblip yung Ben and Ben. Pakiblip. Kasi si Francine mag-hello lang daw eh. Ay, yung Ben and Ben mag-goodbye lang daw. Inunahan ko na kayo kasi... So, hindi Ben and Ben. Ano lang, naikukwento lang. I mean, kasi, alam mo, especially pag multi-artist, kailangan talaga respetuhin yung time. Kasi maraming masasagasaan. Kami, pag nag-extend yung banda before us, iiksian namin yung set namin para lang yung susunod na artist. Mabuo nila yung set nila. Sa mga hindi kasi nakakaalam, yung pagrespeto sa oras is respeto din dun sa performer kasi binibigyan mo pa rin ng energy yung tao para sa susunod na performer. Sa stand-up po kasi ganun din. Yeah. Pag 10 minutes ka lang. Di ka pwede mag-over kasi kakainin mo yung oras ng headliner. Sana all. Ganun din sa amin. So, pag sa mga comedians abroad, if you go overtime, either you get banned or may sanction, or papagalitan ka ng headliner na, puta ka na, sa 10 ka lang, nag-20 ka, uubusin mo yung oras ko, parang ganun. So, same lang, ngayon ko lang din na-realize na ganun din pala sa band na parang... Tsaka umagahin eh. Kung multi-artist. Uuwi na yung kawawa yung panghuli. Saka sa comedy club sa Amerika, di ba, hindi lang ikaw yung show. May 8 p.m. show, may 9 p.m. show. So, pag sumobra ka sa oras mo, kakainin mo yung oras ng next show. Saka yung mga nag-iintay sa amin, 6:00 pa lang nandun na. So, hanggang 11 mag-iintay sila. Ang set namin na 9 p.m. o 9:30.
Dahil sa na-extend. Wala bang gumaganon yung gano'n? Tama na, tanginan nyo. Gumaganon. Dapat doon, pakapatayin ng sound system pag Sa amin, sa amin ini-introduce namin yung pellet gun, yung binabaril lang namin dito ng pellet gun sa leg. Pag may 10 minutes na, pak! Hello, pak! Bati ka lang, takila mo! Gamitin niyo buto ng orange. Weirdest na gig na napag-anuhan nyo? Na, putya, ba't tayo nandito? Parang, ba't tayo nasa Zumba? Nangyari na sa amin yan, nag-Zumba bigla. Nag-Zumba? Talaga? Ano ba tinutugtog natin? Lihim. Nag-Zumba sa lihim. Sabi niya, Makumaki, this is our song. Ayula to. Nagubad lang din naka-leggings. Basta government agency yun eh. Parang anniversary ng government agency. Syempre may mga DI dun. Dahil may mga matatanda. after namin, mga parang sayawan na eh. Oo. So Biglang anong nagtayuan government yung mga agency DI? yung maraming matrona? DepEd? Joke lang. Hoy, sinaulo ka! Totoo naman. Tanga galing niya si Sara Duterte, pare. Totoo naman. Marami talagang doon, di ba, senior? Ano ba? Ano yung ano yung... May nagsumba nga daw. May nagsumba. Kayo ba ang number 1 choice para sa... Kasi meron kayong kantang yung talagang pinangsasayaw ng sambayan, naging kanta yan ng sambayan ng Pilipino for a time. Pinoy ako. Doon nag-start ang pagsusumba. Pero ibang klase yun, nakaka-uplift ng Pinoy spirit yung kanta na yun talaga. Tapos parang first season ng PBB. Yun yung para sa akin pasensya na Nonong yun yung pinaka best lineup ng PBB ever kasi talagang karaniwang tao sila lahat. Walang planong magiging artista to. Hindi yan nahalata ako. Parang sinabi yung special siya, hindi siya pangkaraniwan. Child. Kuya! Tangina. No. Pero hanggang ngayon yung pa rin yung soundtrack na ginagamit ng PBB. Tsaka pag nandun ka kasi sa loob, parang nakakaano siya, yung parang shit, nandito na ako sa loob. Yung parang nakakaano ba siya, legit na marinig siya mismo doon sa loob. Tsaka alam mo, yung tunog na ting ning 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 ning. Oo. Di ba? Parang... Ano ka special ka na kumakanta? At walang tugtog yun Walang tugtog yan. Siya lang. Lahat go. Tuloy. ting ning ning. Alam mo, may tililing ka. Alam ko, parang naintindihan ko yung sinasabi ni James, yung parang pag alam mo na yung loob mo. Pucha. Ibang klase yun lalo na pag napapakinggan mo siya doon na nalulungkot ka, gusto mo lumabas, na parang yun yung nagbibigay sa'yo na, oy, laban pa. Ting ning 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 ning. Pakibababa na po yan, kuya! Yung ting ning 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 na yan yung the most popular Bandurria intro in Philippine popular music. It's Bandurria. Before pa. Yeah, yun talaga. Bandurria talaga siya yung intro na yan. Yung ginamit ng instrumento, Hindi siya bandurria. electric guitar or... Sino nakaisip? Sino nakaisip? Yung tatay ko si Rondalia instructor. So nag-incorporate kami na sa Orange Lemons ng Bandurria, Octavina, ganun. Siya ba yung naging influence niyo sa pagtugtog, yung airpods niyo? In a way, sa traditional music, nung bata pa ako, first instrument ko maracas. Maracas? 5 years old. 5 years old. Dapat bukas po yung dibdib niyan pagka nagkamala. Raffles na yung Raffles na Coelho. Iba yun! May prutas sa ulo. Kaya, nandun yung orange. Orange and lemons. Ikaw, Sir Ace, ano ang mga music Influences. Beatles, The Smiths, New Wave na mga kanta. Pero sa family namin, kami ni Utol ko yung first musicians. Talaga, first? Professionally.
Kami yung una. Kaya nung natuto kaming tumugtog, parang nagulat yung airpods namin. Yung So, may pangarap. kayo yung unang disappointment nung time na yun. Correct. Hindi ba yun naman yung ano sa musicians eh? Kapag Laging sinasabi, di ba? Walang pera sa music. Oh, yan. Paano nyo sinabi na, pucha, may ano na kami, ito na, may album na kami. Tahimik kami ni Utol, di namin sinasabi yan. Nagulat na lang sila na ganun na. Nakita lang yung tatay niya bigla, oh. Ting ning 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 ning. Alam na. Alam na. Parang may tiniling. Oo, di ba? Ako yan, Tay. Ako yan. Ano ba siya? Parang dala-dala niyo na ba siya? Do you take pride? Do you... Oo, kasi, Tangina mo. Sige. Mukhang nahawa na to kayo, no? Siyempre, galing Bulacan. Yes. Tapos, eto na, naging ano siya eh, parang Do team you song. take pride in that achievement? Siguro nung nanalo kami sa Awit Awards, ayan, tapos double platinum yung second album namin. Wala pa yung ting-ning. Wala pa. Wala talaga sa album yun eh. So, yun. Naging proud na kami sa achievement namin. May traction Tapos na kayo naging nun eh, no? Artist of the Year din kami sa iba-ibang mga award-giving bodies. So, ayun. Wow, ito na pala yun. Kasi sa totoo lang, yung tenure namin sa music industry, nung kilala na kami, very short. Kasi ang first album namin, 2003, hindi naman pumutok yun eh. Pumutok kami nung 2005. So, kasi yung second album namin, dun lumabas yung Umuwi Ka Na Baby hanggang kailan. So, 2005, 2006, 2007, nag-disband naman kami. So, bali, 3 years lang. Yung kasikatan namin. At the peak of our career, na-disband kami. Bakit? You know. Ting ning 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 ting. Yeah, actually, part na rin yung ting-ning-ning na yan sa reason. Ang reason talaga is the band tried to fire me. Yun yung reason. So, isang araw, tumawag yung road manager, sinasabi sa akin na, Clem, inaalis ka na ng banda. Unceremoniously, I was fired. And tapos binlock na ako sa communications. I can't reach anyone. Yung manager, yung mga bandmates ko. I was fired. And hindi pa na-release officially yung third album namin na Moonlane Gardens. So, ewan ko kung napanood nyo yung TV Patrol. Na TV Patrol kami kasi I gate crashed the press conference of Moonlane Gardens, the third album. Na TV Patrol ako dun. Kami dun. And I was demanding na I'm still part of Orange and Lemons kasi it's my right. Kasi hindi ako pwedeng I stand by my right sa ownership ng band, ng name and my songs kasi most of the songs ako nagsulat. And I have every right to be part of the band. So it's para sa akin it's breach of contract and defamation na i-announce nila na I left the band. Pero ang totoo, hindi. Parang kudeta ang nangyari. Something like that. Oo. Feeling ko ganyan din mangyayari sa akin isang araw eh. No hard feelings. Okay lang. Kaya... Konti lang nakakaalam nun. Pero paano Ngayon, nyo po... galing-galingan mo. Paano nyo tinake yun na parang paano kayo nag-move on dun sa pangyayari na yun? Mahirap yung moving on. Masakit kasi yung nangyari. Hindi lang para sa aming lahat, pati yung mga fans. So maraming umiyak nun. Pati yung common friends, family, affected lahat. Oo, peak yun eh. Oo, nagkaroon po ba kayo ng pag-uusap nung kayo lang na banda? Yung kumbaga wala yung management? With the lawyers na. Pero masakit kasi yun kasi sama-sama silang nag-establish. Oh, high school pa. It takes time eh. Bago sila dumating sa point na yun, tapos matatapos lang ng ganun. Dumating kasi sa point na nag-serve na ako ng demand letters sa label, sa members, sa management. And ayun, tapos pag may gig sila, pupunta ako. Gate crash na May naman. gig, oh. Kasi sabi ng lawyer ko, kailangan i-prove mo na hindi ka umalis ng banda, that you are part of the band. So kailangan pumunta ka sa gig.
So pupunta ako ng gig, hindi sila tutugtog. Ganon. Kumakain kayo ng band meal. Kumuha pa ng band meal, no? Oo. Siyempre. Tuwing sisipot ako, kahit Batangas pa yan, magdodrive ako, pupunta ako. Basta nandun ako sa backstage, ala na, hindi natutugtog ang Orange on Lem. What? Ganon, paano yung Bakit nga ba, commitment? pre? Member ka kasi ng Cool Pals eh. Adopted son. Dati kasi ganun siya. Isa kang malaking Cool Pals eh. So, Dati ganun. Kaya medyo... Siyempre. Basta marami nangyari sa banda kasi din eh. Dahil dala rin ng... Dati kasi sa loob ng isang taon, parang 2 weeks lang kami walang gig. Hiwa-hiwalay pa yun. Sa isang araw, 5 times kami tumutugtog. So, sobrang burnout ng banda. Hindi na kami nakapag-iisip ng tama. Pagod. Tapos, sasabayan pa ng away. Anong pinaka-pinag-awayan? Pera ba? Hindi pera. Hindi pera eh. Kasi wala naman kami nun. Noong time kasi na yun, ako, I considered yung pagiging banda as hindi lang creative, but it's work. So I treat it as such na kailangan professional ka, kailangan maayos yung gig, kailangan medyo perfect tayo. Perfectionist ako eh. Kailangan pati yung mga songs and production maayos. So medyo nakukupalan sila sa akin pag yung sa control, pati yung pananamit namin, pinakikialaman ko. So, yun ba, branding eh, imaging. Kumbaga, may foresight ako na kailangan i-develop yung packaging. Tapos yung Pinoy ako, dahil nagkaroon kami ng parang claim na plagiarize siya. Diba, nung time na yun. Gusto kong lumihis dun sa imaging na yun. Kasi we are more than that song. Hindi nga kami nagsulat nun eh. Ang nagsulat nun, si Jonathan Manalo ng ABS-CBN, kami lang nag-arrange at naglagay ng music. Okay? It's a commission work. Hindi siya, it doesn't define the sound of Orange and Lemon. So, lumayo ako dun. So, I was trying to save the band. Because, ang hirap kasi mag-build ng respect sa industriya. So, I was trying to save the band. Ang ginawa ko, yung third album, hindi masa. So, sabi ko sa record label namin, pagbigyan nyo ako dito, after nito, kung ano gusto nyo, gagawin namin. Parang doon na nagsimula yun. Hindi nila nagustuhan yung album. Tapos yun nga, medyo bossy daw ako sa kanila. Nakukupalan yung mga members. Si Makoy, tinama ako yung songwriting credits. Kasi nung first album tsaka second album, Castro Fondales siya. Out of goodwill, kahit minsan ako lang yung nagsulat sa isang song, tinatag ko pa rin siya, which is a mistake. Yeah. For example, Hanggang Kailan, yung Heaven Knows. 100% dapat intellectual property-wise, sa akin lang yan as a songwriter. Pero tinag ko siya. So hanggang ngayon, tiba-tiba siya sa cheque. Publishing royalties. Oo, totoo yun. Pero I don't mind. It's goodwill sa akin yun. Kaya masakit sa akin na yung nangyari na yun. He tried to fire me. Si Ace sa kay JM, wala naman ako issue sa kanila eh. Kaya ako nga sila na-pirate eh. Wala. Kailan yung pagkakataon nyo na naintindihan na kayo nila, Ace, na dun sa gusto nyong gawin dun sa banda? Oo nga, totoo ba yung Ace? Nakukupalan ba talaga kayo kay Clem? Ako nga nagsabi kanina. Siya nga nagsabi. Siya ba? Pero kailan yun? I cannot blame them eh. Kasi yung hindi nila makita yung nakikita ko eh. Gets mo? Mahirap kasing i-explain. Pag 5 years from now o 10 years from now ka mag-isip, minsan hindi magigets. Ang gusto mo ngayon, uy, kita. Di ba? Ipon, kita. Ganun eh. Ako kasi ang iniisip ko, legacy. Right? So, nung ginawa namin yung Moonlight Gardens, parang I was hoping na ma-recognize yung band. Diba? Which is, nangyari naman kasi nanalo yung album na yun, Album of the Year and New Rock Awards. So I felt validated. Pero nung nanalo kami, buwag na yung banda. 6 months after. So yun yung talagang goal ko. And para international release siya. So malalim kasi yung Moonlight Gardens eh. Medyo rock yung album na yun. Ganun ako mag-isip nun.
Yun nga, hindi kami nagkaintindihan. And then, yung credits ng Moonlane Gardens, tinama ako. Kung ako lang nagsulat, Castro lang siya. Ito na, after 10 years, sino ang nag-initiate na game? Ano na ulit tayo, mag-orange and lemons na tayo. Ako. Siklem ulit, siklem. Nag-sorry ba sila? Nagsorryhan kami. Well, now's your Chandig. Una siya nag-sorry. So, kasi ako hesitant pa ako nung unang in-approach na ako eh. Ano ba yun? Anong hesitation mo? Anong tingin mo? Baka mangungutang lang to, gano'n. Mga dating nangyari syempre. Mahirap kalimutan yung mga nangyari dati. Oo. Pero dahil sabi ko, total, nag-move on na. Tapos, syempre, umiidad na rin kami. Sabi ko, hindi naman siguro masama kung mag-usap. Ganda, para tayo nasa retreat. Parang ganun. Galing eh. Open forum. Again, wala Nagkaiyakan. ako masyadong issue kay JM tsaka kay Ace. Kaya willing akong kausapin sila. Willing ako mag-sorry kung kinakailangan. Wala akong issue sa kanila. Kami talaga ni Mako yung may Mabigat issue. talaga. Medyo mabigat. Nagkaroon ka ba ng doubt na baka sinusulsulan lang to ng management? Masyado lang siyang nagpapalit. Maari kasi ang daming bumubulong sa aming lahat. So maaari na may nagko-control, may nagsasabi. Masama talaga yung bulong eh. No? Hindi totoo. Kasi personal na interest kadalasan yung ibubulong din naman sa iyo. May pakay din naman lagi. Gagamitin. Sinusulsulan. Well, to be fair, kay Rems lang naman may bumubulong, sabi mo. Sabu yun. Hindi ko rin masabi kasi he's not here to defend himself, right? So let's Sa give him the benefit pagkakakilala mo of sa the doubt. kanya, mabilis ba siyang mabulungan? Sa pagkakakilala ko sa kanya, pag may sinabi siya, kahit out of anger, papangatawanan niya na yun. Ma-pride. Parang ganun. Parang hindi niya na kayang bawiin. Kamusta na siya ngayon? Since Nasaan na 2007, hindi na kami friends sa Facebook. Eh. Di na kayo reconnect? Pero last namin nagkita nung namatay yung mom niya. Pumunta kami. So okay naman. Civil. Civil na. Si kayo, Ace, may contact pa kayo? Wala na rin. Wala na rin. Naka-block din kami. May mga transaction ka bang gusto mong makipagkita? Teka, ano ba yan? Ano ba yan? Parang scam. Hindi, kasi pag mga ganyang meet up, maganda yan sa Deli Snack dito sa Century Park Hotel, Manila. Siyempre, networking. Bakit hindi? Hindi naman natin discriminate. Swabe ang usapan at tambay kung masarap ang pagkain. Yun lang naman yun. Meron ba diyang kape? Meron! Meron ba diyang sandwich? Meron! Meron ba diyang cakes? Meron! Meron hidden gem and Phil? Wala ba? At tanong mo ako nung meron, pag every 6 to 7 p.m. every day, 50% off. Ay, anak ng tatao. Teka, o saan ka pupunta? Tapos pag Cool Pals Patreon ka, may 10% off. Di mo na kailangan magantay na 6 to 7. Automatic pag Patreon ka. Sorry no, hindi ako 10% umalis. off ka. Kasi sayang yung adlib niya. O, saan ka pupunta? Alam ko na. Pupunta ako sa Deli Snack. Galing ah. Hindi na ako nagsalita eh. Tama yan. Tama yan. Parang naisip ko lang, hindi ko alam kung hindi ba parang kasi Beatles di ba? Tapos yung Beatles nag-end up din naghiwalay, no? Nagdemandahan din sila. no? Yung Nagdebandahan din sila. nagdemandahan din sila, oh. Nagdemandahan parang din ganun. ng Beatles. Alam ko, ang Sobrang Beatles Beatles fans galing pala din sa talaga kayo, Bulacan. ha? Yung path nila no? I think parang ganun yung nangyari. normal naman talaga sa mga sikat na banda. Minsan nauuwi sa demandahan talaga yan. Meron ba siyang Yoko Ono? Well, may kaibigan siyang special na singkit. Kagatado. Huwag na natin incriminate. Sila ulit. Oo. Dito na ulit. Ito, as a songwriter, ito pala kita tanong, ano po nauna, melody or lyrics? Andito na naman tayo sa segment na Alak. Melody or Lyrics. Alak. Alak daw. Alak. Alak. Anong Joke choice lang, of joke lang. nyo, inspiration? Melody. Lyrics ang nauna sa akin. Lyrics ang nauna. Mas madali kasing mas mag-imagine ng melody pag may liriko ka na. At madali mong i-direct yung melody
Kesa yung inisip mo muna yung chord progression, tali ka na dun. Diba? Tsaka pag may lyrics na, at makikita mo, maiisip mo, ano naman tamang mood para sa lyrics na to. Diba? Tungkol sa patay. So, dapat tama yung mood, diba? Ding, 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 ding. Tama. Patay ako, patay tayo. Huwag ka kasing papahuli. Ngayon, kakanta na ulit ang... Dito na lang kami. Mas masaya dito eh. Sige, tugtog lang kayo dyan, ha? Sige na. Sige. Tuloy ulit mamaya. Oo, saya. Yan, by the way, Oo, shout out sa ating mga food sponsor, pare, Bulaluhan sa First. Bulaluhan sa First. At meron silang new branch, Bulaluhan sa Camarin, opening second week ng October. Uy, abangan nyo yan. Napakaswerte ng lugar na yan. Meron kayong masarap na kakainan. Testingin niya, masarap talaga yan. Advance happy birthday nga pala kay Stephanie Zamora from Keen Ray. At ngayon naman ay tutugtugan tayo ulit ng isang nakapagbagdamdaming awitin. AC. ng Orange and Lemons, ito ang Ikaw ang Aking Tahanan. Natin naman po si DJ Martindero. Pasok mga suki. The donkey. Napatay. your turn. In 1, 2, 1.
2, 3, and louder. Beautiful. And that is Ikaw Ang Aking Tahanan by Original Lemons. This song is brought to you by Alaska. Alaska, wala Wala pa rin tatalo sa Alaska. At makakasama naman natin ngayon si Sir Clem ulit. Si Clem and Jared. Para tanungin kung umiyak din naman si Jared ba nung sila'y nagkabati-bati. Si Jared muna, tsaka si JM. CR lang ako. Si Jared muna at si JM. Okay. Ito na kami dyan. Uy, by the way, shout out uli sa Bulaluhan sa First. Nakakarami na ng halftime break ang Bulaluhan sa No, First. shout out nga pala yung sa gumagawa ng mga shirts natin, James. Yung mga special designs ng Hello, football sir. shirts. Hello po. Just si Yan. Vince Dizon, pati si Cheryl nandyan. Hello guys, thank you. Yung shirt na Daddy. Yan, si Vince yung gumawa. Available na. Baka pwede natin ilabas dito. Nandyan ba? Meron ba? Oh, available na yan. Baka gusto nyo bili ng... ito, makikita nyo. Ang t-shirt ni James na nandyan. Ba't naman blanco kayo? Ito si Jared and si James. Si JM ba, newly added sa... Ikaw ang newly added. May tanong ako, pwede bang kainin to? Ano yan? Try mo. Well, may sumubok. Pwede bang ikaw muna mag-try? JM, ikaw, kasama ka dun sa original. Kaming tatlo. Kamusta naman ang pagbabati ninyo? Masarap. Pagbabati? Masarap ang pagbabati namin. May umiyak. Hindi, nasarapan nga eh. Hindi nag-umiyak. Nagtitingin na kayo sa mata nung nagbati kayo. Parang hindi. Mahirap kaya yun. Kapikit eh. Mahirap magbati, kailangan nakapikit ka eh. ano yung mga nabago nung reunion kayo? Nabago. Kasi before nung wala pa si Jared, tatlo pa lang kami nung nag-reformation kami. Kumbaga, mahirap kasi lagi hinahanap yung dating miyembro, di ba? Si Makoy nga. Nahihirapan kami bumalik. Tapos, adjustment kami. Pagka tumutugtog kami sa mga probinsya, hinahanap lagi siya. Tapos syempre, hindi alam na ibang tao na si Clem kumakanta rin. Kumbaga, syempre, yung mga tao, laging pagka tinawag, Makoy! Si Clem yun. Syempre si Clem. Makoy ka dyan. Sige, labas mo habang wala pa si Clem. Sige, diyan ka muna pre ha. Pero totoo ba yun? Nakukupalan, ikaw nakukupalan ka personally? Nung una talaga. Yung bago kami ma-disband. Siya talaga yung original Cool Pals, hindi kayo. Kumbaga kung may Facebook na yun, bumuo kayo ng sarili niyong GC. Malamang. Pero, ngayon ba nag-mellow down na siya? Sobra. Sobrang ba? Kumbaga, halos 360. 360. 360 yung utang niya sa akin. Umiikot. Bumalik! Nag-Wonder Woman. 180! 360 yun. Bumalik. I'm back! Tupalan na. Sige, tirahan nyo. Kahit wala. Wala akong sinabi. Wala akong sinasabi.
Hulaan ko yung yung pinagsimulan ng 180. Saka ulo ka. May gumatagal. Kumasa. Ako may tanong ako dahil magkapatid sa banda. Since birth. Oh, si Jay ang pati si Ace. Magkapatid, di ba? Magkapatid sila. Sino sa inyo yung unang nagsasabi na susumbong kita kay mama? Wala. Nagano kami. Pares kaming, kumbaga, walang nagsusumbong. Wala. Kung ano yung gusto namin gawin, gagawin namin. Kayo nag-decide na yan yung mga instrumento nyo? Drums, tapos bass? Hindi kasi si Utol before, gitarista siya. Sa dati naming banda. Bago siya mag-drums, guitarist talaga siya. Okay. Tapos accidentally lang na, kumbaga kaya siya nag-drums dahil isa namin barkada. Sinabi na doon sa original lineup before na hindi pa kilala ang Orange and Lemons. Biglang sinabi nung barkada namin na meron na kayong drummer. Kasama si Utol nun. Tapos nagulat si Utol na siya pala yung drummer na pinapakilala kay Clem. Pero hindi pa siya marunong mag-drums nun. Yun ang tunay na istorya. Napilitan siya mag-aral. Nagkasubuan na. Nakasubo na siya eh. Ako ba yun? Si Jared, bakit kamukha ka ni Pablo Escobar? Sa buhok lang. Masaya sana kung ako yun eh. Paano ka napasok dito? Sinong, friend Actually, yung ONL nung 2007, parehas kami ng management nun eh. I mean like, sila, manager nila si BBM. Oo, kami rin dati si BBM rin ng manager. Kasi may sister band kasi yung ONL na Space Flower Show. So kami yun. So that time, di pa kami nag-uusap kasi suplado pa mga to eh. Sikat na kasi. Kaya mahirap kausapin, happy approach. Pagod lang pre. Pagod lang ba? Yun. So years after na, may nag-send sa akin ng message through GC, nag-send sa akin ng screenshot na naghahanap daw ng keyboardist mga to. So sabi ko, try ko. Pero una sa lahat, nagpaalam muna ako. Shoutout muna sa misis ko. Siya yung dahilan kung bakit ako pinayagan magbanda ulit. So nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, oy baka pwede ako dito kasi total wala namang ginagawa. Wala naman ng banda nun. 2018 ata yun. Oo, 2018. So yun, nung nag-send ako ng resume actually. Resume yung pantrabaho talaga. Talaga? Oo, may necktie pa. 2x2, 1x1. Ha? Edited yung pinaano mo pa sa yung blue background pa. Pang passport yun, di ba, nung araw. So yun, may necktie pa. Yun, sinend ko. Tapos nung tumawag sila after 2 weeks, kasi akala ko hindi na sila tatawag. Nung chinek ko yung sinend ko sa kanilang resume, mali pala yung number na nilagay ko. So nung inedit ko na yung number, that day rin, tumawag na rin sila. Pero si Clem ang tumawag sa akin. Pero nung una, minura ko yan si Clem. Kasi... Pwede ba mura dito? Ano? Oo, pwede. Kanina pa kami nagmumura dito. Kasi prior to our conversation with Clem, may kausap ako nun na taga Baguio. Kasi taga Baguio kasi ako. So may nakausap kasi ako na friend ko na may love problem eh. So yung boses niya, naging similar sa boss ni Clem. So tumawag si Clem talaga. Yung totoong Clem, minura ko. Sabi ko, putang ina mo, Wally. Sabi ko sa kanya, pinaprank mo ako eh. Hindi, si Clem Castro talaga to. Tapos talagang putang ina, Clem Castro, yeah right. Tapos biglang pinupush talaga na Clem Castro talaga siya. So doon ako natauhan. Sabi ko, ay putang ina. After 30 minutes. After 30 minutes. Basang sisiw na ako. Yung hiya na ako. Ayun, so sabi na, bro, punta ka dito sa date na to. Kita tayo, ganyan, usap tayo. Yun. Doon ko na-validate. Wala ka si Clem Castro ka to. Sakto. Sample. Kumakanta rin, no? Sakto. Una nangyari, tinawag ko si Mrs. Putang na, may tumawag sa akin, Clem Castro, siya nga talaga si Clem Castro. Uy, baka naman si Wally lang yan. Hindi ka rin din na. Si Clem Castro nga yun! Ayun, so nagkita kami. First meet up namin, 70s Bistro, pero sobrang daming tao. Hindi ko siya nakausap. Sabi niya, hindi ikaw si Clem Castro. Si Makoy ka eh. Di pwede yan! Ayun. So yun ang munting kwento ko. So anong una niyong usapan nun? Usapan na, actually, noong una pa nga
Nung nakita kami sa bistro, di kami nag-usap. Kasi sobrang busy ni Clem, daming tao sa bistro. Kasi kaka-reform lang ng nila nun di ba? Yung una nakita ko, sa kwentuhan kami, tinatanong ko nag-fish ako ng kwento, bro, ano bang pag-uusapan namin ni Clem? Sabi niya, hindi, kausapin mo lang, ganyan. Pero di ka talaga kami nag-uusap. Sabihin mo, maganda yung polo shirt niya. Sir, maganda yung polo shirt niyo, sir. Tapos, after, umuwi na ako nun So, di kami nag-usap, unfortunately. Pero umuwi na ako nun, tapos after 3 days, tumawag sa akin si Clem. Parang ganun. So, nag-send sa akin ng details kung rehearsal, ganyan. Sabi sa akin, aralin mo itong mga songs na to, Heaven Knows, hanggang kailan, ganyan. So, ako naman, inaral ko, being an obedient guy. Di ba? So, inaral ko, ganyan. Pero wala sinabi sa akin si Clem kung anong style or atake ang gagawin ko. So, syempre, keyboards yun Wala namang keyboards naman ng ONL ever since, di ba? So, ginawa ko yung sarili kong interpretation. Ang lumabas, South Border. Mali siya na na-apply yan Hanggang kailan? Tapos South Border. Siyempre, na-sense ko na sa kanila na parang, teka lang, parang off to ganyan. Tapos kinausap ako ni Clem, sabi niya, bro, ganito kasi dapat tirada natin dyan. Bigyan kita ng mga... Kasama niya na si Luke Miares. Binigyan siya number ni Luke. Ito, Jay. Paring Jay. May mag-apply, paring Jay Durias. Ayun, so yan nangyari. So, hindi kanya pina-audition na parang pag kita niya, ikaw, piano ka sa hangin. Piano sa hangin talaga. Piano sa hangin. Moves na. Sample. Okay, tanggap ka na. Lang. Hindi, piano sa hangin. Ayun, so, after nung rehearsal, nag-rehearse ulit kami, so medyo natama naman kahit paano. Tapos first gig ko, saan ba? Yung binato kayo sa Pop Summer Slam. Summer Slam. Sinigaw. Hindi, sa bistro. Tapos tapos Meralco ata yun, corporate gig noon. Meralco. Tapos dire-diretso na. Sa poste. Nagkakabit ang linya. Corporate gig. Kontador. Yun, masaya. Yung hindi mo naranasan yung kupal na Clem? Kupal ni Clem. Teka. Lumalabas-labas ba? Di ba 360 yun? I'm back! Ito kwento. Alam naman ni Clem to kahit naman batukan ako nito, okay lang sa kanya. Nung umiiyak siya dito. Clem, kwento ko lang for entertainment purposes only. Ayun, 2007, wala na ata sila ng Orange and Lemons So yung banda ni Clem na Camera Walls. Na-nominate sila that time ata na Best New Artist ata. Clem, no? Yeah, Best New Artist. Best New Artist noon. So ako kasi, yung wife ko kasi was working for advertising agency. So meron akong free tickets ng NU. So umakyat ako dun sa second floor kung saan yung mga artists. So all access ako dun. Sakto, nakita ko si Clem Castro. Poging-pogi Tapos nagkakasalubong kami. Nung nagkakasalubong kami, binangga ako nito Binangga ako? Binangga ako. Sabi ko, sir, kuya pang tawag ko siya. Kuya Clem! Pag! Tapos niya tumingin sa akin. Sabi ko sa isip ko, putang ito talagang gagawin ko. Kasi naka-shades Hindi naka-shades yun. Hindi naka-shades. Totoo pala siya sabi nila. Cool pals din pala to. Verified. Tapos ngayong nakakilala mo na siya. Ayun. Sobrang cool pals. Sobrang cool pal. Kaya ako yung youngest sa grupo. Kaya ako yung binubully Pero okay lang. Si Clem, sobrang approachable na siya ngayon. Di ba? Ngayon. Approachable. Kala niyo lang yun. Lakas pagpakain. Yun. Di ba, Clem? Yan. Nakita niyo ba yung niya? Kasi yung vision niya na nangyayari ngayon. Oh yeah. Clem is a visionary. I think he sees the group parang 5 years from now. Nakikita na niya saan pupunta.
Nakasaklay. Nakasaklay. May gout? May senior citizen card. Every Wednesday, libre sa Quezon City. Ang pangalan na nila nun, Monday, libre sa sinihan. ang pangalan na nila nun, Orange and Orthopedic. Pero what's happening with the band right now, I think it's because of Clem. It's a collaborative thing. Yung lahat kami. Pero in terms... Music, please. Yun nga, parang dahil kay Clem, parang lahat ng... yung nakita ko yung mga sacrifices kasi nilang tatlo for making this band work until now. Yung reunion, yung lahat ng mga collaborative work namin sa banda, yung mga latest albums and latest release namin. Partly and mostly yung vision na is because of Clem. Kasi alam niya. Parang sasabihin sa amin, guys, we need to rehearse this song. Mukhang okay itong song na to, or if we're gonna do some songs pa rin. Wala na yung wala na yung tipong wala na yung tipong ako lang. Parang ganun. Every time we make a song, parang kaming apat. Parang, let's sit down, and talk about it and work on this song. Parang ganun. Hindi na yung parang solohin niya talaga yung kanta. Kamusta yung tanggap ng Gen Z sa genre nyo? Well, nahihirapan ba kayong i-penetrate ng mga Gen Z? Ay na. Audience. Penetration-wise, no? With consent. Well, yung mga nanay nila, wide open. Nagsusumba na eh. Wide open sa idea. Sa idea. Yun. Mga Gen Zs ngayon, well, we thank them right now kasi syempre, may mga songs na way back 2004, yung like for example, Heaven Knows, na nakilala na naman ngayon dahil sa mga Gen Zs. Pangpatay nga, di ba? May mga pangpatay, mga ganun, breakup song, yun. May mga, we are so thankful sa kanila kasi paano, it's not only yung isang song ang alam nila, isang Orange and Lemons, they check our catalogs as well. Yun, so napapasalamat naman kami. Pero, syempre right now, we're not anymore that, competing with other bands. What we release, yung what we love doing, yung mga nirelease namin ngayon. Hindi kami nakikisaw-saw sa mga ibang banda na parang, dapat tunog natin, parang tunog din ganyan. Hindi kami ganun eh. Kumbaga alam nyo na yung place nyo sa OPM industry. Yes, we don't need to prove anything anymore, I think. Diba? Sip-sip! Diba? Tama naman. We don't need to prove anything anymore. So, we just release songs na gustong namin i-release. Yung mga gusto namin na kantahin, i-release lang namin. Ganun. Without, hindi kami nakikigaya. Against the flow, si Orange and Lemons. Taliwas kami sa flow ng Si Clem, ang gusto kong tanongin si Clem na, nandidiri ka ba minsan pag narinig mo yung Pinoy ako? O ano? Yeah, medyo may konting regret na bakit ko ginawa to. Yeah. Pero in time na natanggap ko rin. Kasi part of history, hindi mo na mabubura yan eh. So wag na lang nating dagdagan ng ganong klaseng history. Yeah. So moving forward, we want to make music na sa palagay namin magtra-transcend ng time, magiging timeless. Na pag narinig ko 10 years from now, okay pa rin sa akin. Alam mo yun? Ganun na ako eh. I mean, kasi ewan ko every band naman meron silang parang hate nilang song na ginawa nila. Talaga? Yes, totoo yun. Ito ang pinaka-hate mong kanta. Well, hindi naman hate. I hate it because of what it did to the band. Isa sa reason bakit nagkawatak-watak kami. Masyado kami naging showbiz. Medyo kinain kami ng sistema. Nakalimutan namin lumingon sa pinanggalingan. Yeah, nabuwag kami because of fame. So, yung mga choices namin hindi na more on creative, more on business na. Money. Yeah. Kaya naman nandito sila para kantahin ng Pinoy ako. Pre, sabi mo yan. Bubuhin mo na ngayon yan. Kakasabi lang. Nandidiri na nga eh. Ano naman ang pinaka... Pero ready siya eh. I-intro. Sige, introan mo na. Ano naman ang pinaka jewel na kanta para sa inyo?
Parang kung mawala na lahat ng kantang sinulat mo, wag lang ito. Album siguro. Para sa amin, Jewel yung Labulakenya. Yung huling album na ginawa namin, nakasama namin si Jared. Para sa amin, yun talaga yung masasabi namin na contribution namin sa OPM. All Tagalog yan eh. May pagkakundiman and all. May kanta doon, tula ni Jose Rizal, ginawa naming awitin. Yung awit ni Maria Clara. Tapos, malalim. We paid back to our roots. Kundiman, roots. Oo. So, wala nang British accent, wala nang... May Western influences pa rin, pero... Sample nga, pre. Sample. Sa edad kasi namin... Sample nga, Clem. Sample ng Ayaw yan ni British Sarah accent. Vizcaya. Kailangan kita. So, yeah, Labulakenya. Para sa akin yan, I think katulad ngayon, ginagamit sa school. May nag-message sa amin ng grade 4 na buwan ng wika kasi. Buwan ng wika. Pakinggan nyo ginagamit sa nila Spotify. yung Labulakenya sa presentation sa school. Diba? Some of the songs ginagamit nila. So, yun, nakakatuwa. Nagiging literary reference. Diba? Nagamit na yung kanta nyo sa beer house. Sigurado yun. Sigurado yun. Oh. Do you think... Anong klaseng beer house? Yung may pang prime time. Yung mga Yes. Yung may nag-split? Showtime. Yes. Do you take pride in that? Man, whatever works. Basta sinasayaw. Alam ko na kung ano kanta. Maraming salamat Thank again, you. Orange and Lemons. Baka pwede nyo kaming ulit mabigyan ng kaunting awitin. Ayoko nga. Okay, tuwan pa tayo. Puta, ano ba gusto mong bigay? Tara, kwentuhan pa tayo. Thank you. Ano ang pinakaayaw nyo sa isa't isa? Pre, ano ba ang ayaw natin? Pinasa mo eh. Ayan, palakpakan ulit natin para kantahin eh. Sigurado akong narinig niyo itong lahat sa beer house. Minsan na rin tinugtog ito sa beer house. Kapag ito'y napapasarap ka na, ito ang Heaven Knows. Narito po ulit ang Orange and Lemons. At ito po si DJ Martin Dero. Alright. Orange and Lemons! Magsitayo tayong lahat. Tara. Thought I had a strength to set her free.
angel has flown away from me, leaving me in drunkenness. I should have cleared her ways and made her mine for all eternity. Now this angel has flown away from me. Thought I had a strength to set her free. I did what I did because I love her so. Will she ever find her way back home to me? Umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. Gagawa na ng baby. Umuwi ka na, baby. Labis na naiinip, niyaya mo sa bawat saglit. Kapag naalala ka, wala naman akong magawa. Di na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa. At sa gabi hinahanap-hanap kita. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama kang muli sa buhay kong puno ng paghihirap. Na tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha, naglalagay ng ngiti sa mga labi. Di mapigilang magising. Wag naman sana, baby. Nakakabalisa. Umuwi ka na, baby. Di na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa. At sa gabi hinahanap-hanap kita. Mahirap na tanging ikaw lang ang pumapawi
Susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals! The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Orange and Lemon! Palakpakan natin, Orange and Lemon! Thank you. Yun. So, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Si Dindo Lorenzo Zitam, Kenneth Torre, Jerome Balicol, James Kyle Arong, Harold Jerome Dan, and Jasmine Cuadra, Jenny Espiritu, Dan V. Beharin, Eric Ginto, Ana Patricia Ventura, Brian J. Frias, Venus Suarez, Daniel Santos, Mark Anjo, Caluzin, Clarence Zanuran, Kent Isaac, Demart Doblon, Doms Patino, Francisco III Laiz, Nino Cuarte, Razor Ramon, at si Angelico Paulo Cunhano. Okay, at promote din natin ang ating mga stand-up comedy shows, including ang mga open mic nights natin kung saan pwede kayo mag-try ng stand-up. Every Tuesday sa Brickwall BGC, Wednesdays sa Moe's Bar QC, Thursdays Brick Wall, at meron din tayo sa Tito's Bar sa Capitolio every Wednesdays. Bakit Sign naman ang up lang lungkot kayo. mo, partner? Ha? Bakit naman ang lungkot mo, Hindi partner? naman. Iniiba ko lang. Uwi na siya, baby. Gagawa ng baby. Wala bang mangyayaring sex? Wala. Kaya malungkot. Kaya manood na lang kayo ng comedy show sa comedymanila.ph. At speaking of comedy show, meron pong comedy show si Muman Reyes dito sa Cool Pals Bar at the Cellar sa September 20. At si James naman po ay meron sa Brickwall BGC. Kailan ang show mo, James? Sa September 19. 19. At si Nonong Balinan, September 27 sa Linya Headquarters. At ako din naman po, September 26 sa Brickwall BGC. At para sa ating Joktoberfest, starting with kick-off, syempre, celebration, October 11 sa Palm Grove sa Century Park Hotel, Manila. Sinong kasama natin dyan, Nong? Sa Palm Grove? Tiniming mo pa lang. Hindi ka ba? Tangina mo. Saktong-sakto. Ayaw mo naman mag-work. Si Wayan, si Tats, at si Ruigi Kun. Yan. At October 19, ang Rock and Roll. And go ahead. Nagaganapin sa Sky Dome. Wala kayo kung gusto yung manood. Kung ayaw nyo, di wag. Putang ina ninyo. Hindi namin kayo kailangan. Joke lang. At for our episode recommendation from our Cool Pals librarian, Jomar J. ng Buhangin Brothers Podcast. Episode 174. Narinig ko kasi kanina yung kudeta. Ito yung unang episode na absent general. Gusto kong tanggalin itong mga putang inan to. Nandyan yung maganda rin yung episode na yan eh. Kasi 4 na karakter ni General yung lumabas dyan eh. Ewan ko naalala nyo yan. May Q&A. Yan, sige. At unti-unti na nag-uuwi ang mga tao. Yan. From Lee Estabilio, pamura naman po kay German James, ang tropa kong si Ralph na habulin ng bakal. Ay, Ralphin! If order for you to, there is no, I will put all the gays in the gays chamber. Sobrang evolve na. Devolve ng konti. Atras ng konti. From Julius It's just Chu. a room. It's just a room. Pamura naman po yung palautog kong kapatid na si Patrick Chu in Vietnam. Bakal accent. Patrick Chu. Oy, Patrick Chu! Chu! From Ivan Lacro. Pamura naman po ako at tatay ko na malapit na makonvert sa Cool Pals. 1, 2, 3. Putang ina mo! Ay, wag ka pumunta dito, tay. Putang ina mo. From Romer, pamura naman po ako sa nurse supervisor ng MCM na si Ma'am Ann Lorraine. Abay, di putang ina nyo. Pakimura si Kyle Sanchez kay James. Kyle Sanchez, pare. Kyle Sanchez, putang ina mo. From Vicky Almaden, pamura naman po sa nobyo kong si James Philip Alab. Di putang ina mo. From Christian Tualia, pamura po kay Nigerian James si Kirsten J.
Hello, Christine J. Putang ina mo! Pamura kay Optimus Prime GB. Nakaipon na rin mag-Patreon si Uzi DC. Anong Uzi DC? Puta. My name is Optimus Prime. Well, putang ina mo. Pamura naman po sa Nigerian Prince accent ni James, ang aking kaibigan na soon-to-be dad, Kimwell Matining at Emmanuel Gomez. Hello, Emmanuel and King. Putang ina mo! Soon-to-be dad, sana isa dito, babae, baka aso to, putang ina ka ha. Pamura naman in unison, kila Spy, Dave at Claire, putang ina mo! From John Michael Cervana, pamura naman, Mamu James in dirty Nigerian ngongo accent. Kay Alfred Manon Ong. Hello, what I am? What I am? It doesn't matter. What I Alfred Manon Ong. From Christian De La Cruz, pabati po kay Boss Nonong ang Thai Ilonggo accent. Yung partner ko si Nicole Geran, nakabobo na rin. Oh, welcome sa Kabobo. Ano pang inaasahan mo dito? Umalis ka na. From Bernard Mazo, pamura po in Vietnamese Nono, kina Denver at Sentina. Sentina, sakyan mo yan si Denver dahil dinosaur yan putang ina mo. Yung pala yun, Dina. At pamura naman po kami City Boys ng Ospital ng Maynila Medical Center in unison. From John Christian Reyes, ang akin lang naman ay putang ina mo! At maraming salamat po sa joint project sa aking shades. Kung gusto niyo po ng Lolit-solis ka na talaga. Joint project po, 2022, Moreno Shades. At binabati natin ng happy anniversary si Jasper at Leda, ang ating mga tech. Wonder Twins ng tech. Oo, pero kung may tatanggaling isa, sino sa kanilang dalawa? Siyempre yung vegan. Hindi vegan. Yan. Congratulations sa inyo. Sana ang relasyon nyo ay hindi makorap. Ang isang video team tsaka audio team nagsama pag pilay tayo. Pilay tayo na pag umalis ang dalawang yan. Yan. Kaya maraming salamat again sa mga nandito ngayon. Palakpakan niyo yung sarili niyo. Live audience. Maraming salamat for spending your Sunday with us. Kahit na nagbaon kayo ng pagkain, magtrabaho kayo na mabuti para makatikim naman kayo ng burger na maayos. Kaya lahat ng mga nandito sa cellar, putang ina nyo! Uling palakpakan naman para sa Orange and Lemon! And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh, no. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.